sa ulo ng mga nagbabagang sports balita. Gilas Pilipinas National Pool, namayani kontra New Zealand sa 37th William Jones Cup sa Taiwan. De La Salle Green Archers, aminadong dehado sa men's basketball competitions ng UAAP Season 8. Philippine Asgals Football Team, dinomina ang Maldives sa friendly match. Light flyweight Rogen Ladon at welterweight Yumir Felix Marshall, parehong magdodoble kayod sa ensayo para sa pagsabak sa World Boxing Championship. Free agent swingman Landry Fields, masa-sideline ng 5 buwan. 9th seed Garbine Muguruza, laglag sa second round ng US Tennis Open. Daniel Gaunt at Scott Jamieson, magkasalo sa liderato sa opening round ng Russian Golf Open. At top honors ng 12th stage ng Spanish Vuelta Cycling Race, inangkin ni Dutch rider Danny Van Poppel. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Dennis Principe, kasama si Meg Siozon. Maghahatid sa inyo ng pinakahuling kaganapan sa daigdig ng palakasan. Sa basketball, isang araw matapos na umuwing luhaan, muling pinansaya ng Gilas Pilipinas National Pool ang mga Filipino fans sa Xinchuang Stadium sa New Taipei City sa Taiwan. Ito ay matapos sa padapain nila ang New Zealand sa overtime kanina upang muli silang makasalo sa ikalawang pwesto sa standings ng 37th William Jones Cup. Ang kabuang detalye ihahatid ni Haji Caaminio. Muling nakabalik sa winning form ang Gilas Pilipinas Training Pool sa 37th William Jones Cup sa Taiwan. Kanina ay umani ng 92-88 overtime win ang Tab Baldwin mentor New Zealand, isang araw matapos na yumukod sila sa powerhouse Iran. Si veteran shooting guard Dondon Ontiveros ang kuminang ng husto para sa Philippine Quintet sa kanyang game-high 21 points. Kabilang narito ang 5 3-pointers. Pero hindi rin nagpahuli si Phil Tongan slotman Asi Taulava na nag-ambag naman ng 12 markers para sa team. Sa panayam ng PTV Sports, kumbinsido si veteran sports analyst Henry Liao na dapat mapabilang sa final 12-man roster ng Gilas Pilipinas 3.0 sina Hontiveros at Taulava. Alam mo si Taulava has been a workhorse, no? Workhorse eh. Ito mo na the way he has played. I think Dondon is about to hit 40 also. Palapit na. Today he had against New Zealand 21 points, 3 out of 3 from the 3-point line and 11 points in overtime. But people who are, sabihin na natin not exactly young like Ausi Taulava and Hontiveros. So sabi ko, people who think that they are over the hill na we'll have to consider baka naman pwede ito sa national team natin. At bagamat nangangailangan pa ng consistency ang ilang players ng national pool, isinama na rin ni Liao sa kanyang listahan sina point guard Terence Romeo at forward Calvin Abueva. A lot of players have been showing glimpses of what they can do, no? So until makikita mo na ito consistency, no? And iyon na magsasabihin ko will be part of that team that Baldwin will put together. I would go with somebody who's very physical, bruiser, good enough for the physical teams na shown physical teams from other continents as shown in the World Cup. I'll go with Calvin Abueva. You have to go with Jason Castro, no? I think he should be there. Romeo should be there. May record na 4 wins against 2 losses. Ang susunod na makakatapat ng Gilas Pilipinas ay ang Team USA bukas ng alas 5 ng hapon. Para sa PTV Sports, Haji Caaminio, Telebisyon ng Bayan. Sa PBA, naghihinay-hinay muna sa team practice si San Miguel Beer Stars center Junmar Fajardo. Ito'y upang hindi mabigla ang kanyang magkabilang paa na dumanas ng injury sa kasagsagan ng kanilang kampanya sa nakalipas sa PBA Governors Cup. Nagbabalik si Haji Caaminio.
Hindi mamadaliin ng San Miguel Beermen ang pagbabalik sa full practice ni two-time PBA MVP Junmar Fajardo. Ang 6'11" star slotman ay kasalukuyang nagre-recover mula sa plantar fasciitis injury sa magkabilang paa, kaya't light drills lamang ang pinagdaraanan niya sa training camp ng Beermen. Sa panayam ng PTV Sports, tiwala si forward Arwin Santos na magbabalik ang dating kondisyon ni Fajardo na rin ng mga players ng Beermen. Lalaban yan. Hindi na hayaan na makakasama na lang umaabot sa amin mga pangarap. Yun nga eh. Dati kami, I know Junmar. Pero yung parang yung player na talagang mama na rin maglaro sa TV. Talagang sino na rin mga kalaban na katapat niya. Pag-ahandaan niya, ready talaga yun. Mga kabel yun, sa kayo kami naman dito. Isuportahan namin ng bawal isa. Hindi isa kasi hindi lalabas ang laro ng siyempre, kundi sinusuportahan ng mga iba kasama niya. Samantala, tiniyak naman ni Santos na magdodoble kayod sila sa ensayo lalo pat mabigat ang laban sa papasok na season ng liga. Ano yun, hindi namin iisip kumbaga, hindi namin tumatanaw pero hindi namin ang bakuran namin kung ano yung mga usapan, hindi namin nakasinig doon. May concern kami sa yung bakuran namin sa loob. Kailangan atibayin namin, kaya alam namin, paglabas namin, pag-open ng all Filipino, alam namin, yung namin yung imita. Nalaban kami. Ang 41st season ng PBA ay opisyal na bubuksan sa Oktubre 18. Para sa PTV Sports, Haji Caaminio, Telebisyon ng Bayan. Samantala nagpapakita naman ng improvement si Raynor Shine, newly acquired big man Jewel Ponferrada sa kanilang team practice. May report si Ria Arevalo ng Sports Radio 918. Inamin ni Raynor Shine Elasto Painters head coach Yeng Giao na hindi naging madali para sa kanya ang veteran power forward Jervy Cruz. Ayon kay Giao, mas nangibabaw lamang umano para sa kanya ang kapakanan ng Raynor Shine. Kaya't nagdesisyon siya na i-trade si Cruz sa Global Port Batangier kapalit ni big man Jewel Ponferrada. We hated to give up Jervy, but kasama din sa liga na to yung mga hard decisions. Jervy helped us a lot. Marami siyang naitulong sa team. Pero alam mo, problema ngayon is naghahanap lahat ng pang match-up kay Junmar no? Ibinalita rin ni Giao na nagpapakita ng improvement sa team practice si Ponferrada, kaya tiwala siya na makakatulong sa kanilang kampanya sa 41st season ng PBA ang 6'5" slotman. Lahat talaga ng teams nagpapalaki. Kasama na kami ron. Ng opportunity. Nakita naman namin yung potential ni Jewel at sa nakikita namin sa ensayo, hindi rin kami na-disappoint. So, sana pagdating ng game, magpakita siya. Hangad ni Giao na mabigyan ng ikalawang franchise title ang Rain or Shine matapos na dalhin niya sa kampyonato ng 2012 PBA Governors Cup ang koponan. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Sports Radio 918. Sa collegiate basketball, tanggap naman ng De La Salle Green Archers coaching staff ang taguring underdog sa season 78 ng UAAP. Ito ay dahil karamihan sa kanilang mga dating players ay wala na sa kanilang lineup. Para sa detalye, narito pong muli si Ms. Ria Arevalo. Aminado si De La Salle Green Archers head coach na dehado sila sa labanan para sa men's basketball title ng UAAP Season 78. Ito'y dahil halos bagito ang mahigit kalahati ng kanyang roster. Ayon kay Sauler, mabigat na hamon ang kanilang kakaharapin, lalo pat karamihan sa kanilang mga karibal ay nagpalakas ng lineup. Hindi ko rin masasabi din ang importante dyan kung sino yung talaga nakaka-adjust na rookie. So, may ibang teams baka maraming ang rookies pero kung naka-adjust ka agad sila makalaro doon sa college level, hindi rin natin masasabi.
Inamin rin ni Sauler na tumutok sila sa pagkuha ng big men matapos na iwan sila ng frontline duo ni na Arnold Van Opstal at Norbert Torres. Although si Prince Rivero, yun nga, depende nga sa kalaban namin, baka pwedeng sa big man. But even yung mga rookies like si Jay Boycob and Larry Mbuyang, and then another Phil Am, si Leo Hoson, they're showing very promising sa practices na napakakita nila. Samantala, hindi naman itinanggi ni Sauler na malaki ang maibabahagi sa kanila ni PBA champion coach Shotang Kinsen na magsisilbi bilang assistant mentor ng team. I think it is first time na sa collegiate level. Pero hindi mapapalit yung experience na nakuha niya dun sa PBA being head coach there and champion coach din sa PBA. So malaki yung natutulong din ni coach at grupo namin with Jun Limpot and Alan Kaidi. Ang Men's Cage Wars ng UAAP Season 78 ay opisyal na bubuksan sa Araneta Coliseum bukas. Para sa PTV Sports, Rio, Sports Radio 918. Lipat naman tayo sa football. Nakakuha ng karagdagang kumpiyansa ang Philippine Azkals 4 na araw bago ang matchup kontra Uzbekistan sa FIFA World Cup Asian Qualifiers. Ito'y matapos na dominahin nila ang Maldives sa friendly match kagabi. Narito ang report ni Arian Malyari. Masasabing handang-handa na ang Philippine Azkals para sa showdown kontra Uzbekistan sa FIFA World Cup Asian Qualifiers sa Philippine Stadium sa Bocaue, Bulacan sa Martes. Ito'y dahil sa kanilang pinakahuling tune-up ay binlangko ng Thomas Dooley mentored squad ang visiting team na Maldives 2-1 kagabi. Unang niregaluhan ng goal ng Maldives ang Philippine Azkals sa 48th minute, bago na i-convert ni Phil Danish defender Jerry Lucena ang isa pang goal para sa home team sa 55th minute. Sa panayam Sports, labis na humanga si team manager Dan Palami sa performance ng Philippine 11, kasabay ng pagsasabing nasukat ang kakayahan ng mga national booters sa friendly game kontra Maldives. We have to put it in context. Of course, we're happy with the victory. It was a comfortable win. But more importantly, we were able to gauge ourselves and evaluate ourselves how prepared we are for the more important game on the 8th against Uzbekistan. Out of the game, I think we were able to get what we wanted. Not just the victory, but more importantly, the combinations of players that we could put on the pitch, the options that we might be able to have in future games, and what positions the other players could play eventually, just in case. Naniniwala rin si Palami na pwede pang mag-improve ang national team, lalo pat pag-aaralan umano nila ng husto ang video ng mga nakalipas na laban ng Uzbekistan. We gave them a much-needed rest. I mean, the game ended quite late already, so it took us a while to go back to the hotel. That's what we're doing right now. We're doing recovery training, and then we'll be watching the game against Maldives last night. Try to do our critique of what we could improve on and what we should be doing, and then after that we will then watch the game between Uzbekistan and Yemen. May record na 2 wins and 0 loss. Kinakailangang malampasan ng Philippine Azkals ang hamong isasalubong ng Uzbekistan upang magkaroon sila ng tsansa na makapasok sa 3rd round ng FIFA World Cup Asian Qualifier. Para sa PTV Sports, Arian Malyari, Telebisyon ng Bayan. Sa boxing, mas mabigat na training ang pagdaraanan ni light flyweight Rujen Ladon at welterweight Yumer Felix Marshall para sa kanilang kampanya sa World Championship sa Doha, Qatar sa Nobyembre. Nagbabalik si Ms. Arian Malyari. Pinuri ni National Coach Roel Velasco ang ipinamala sa tibay ng loob ng dalawang Filipino pugilists sa Asian Men's Boxing Championship sa Bangkok, Thailand.
Kapwa nakapagsubi ng pwesto sa World Championship sa Doha, Qatar sa Nobyembre. Sina light flyweight Rojan Ladon at welterweight Yumir Felix Marshall. Matapos na magrehistro sila ng panalo sa magkahiwalay na laban sa quarterfinal ng Asian Slugfest. Ayon kay Velasco, nagbunga ang pagsisikap at sakripisyo sa training ni Ladon at Marshall. Bago sila binumalis, sinabi ko din sa kanya na kailangan sa proceeding ng sunto, ang vaccine, walang katapusan din yan. Sa kanilang desisyon, kompleto na sila sa training. Lahat ng mga depensa, na-apply na sa kanila, lahat ng mga combination, mga putok na i-apply na kanila, mga taktika ng kalaban na kung anong gagawin ng kalaban sa kanila. So, na-apply na lahat. So, sabi naman namin na kailangan lang talaga nila yung pagsisikap laban. Kailangan buminahin nila lagi ang laban para wala ng dahilan para sila ay dayain ng mga hurado. Samantala, tiniyak naman ni Velasco na sasalang sa mas dibdibang training sina Ladon at Marshall, lalo pat di hamak na mas mabigat anya ang laban sa World Championships. Kailangan kung anong training nila sa boxing champion, kailangan tuglihin pa ang training para sa World Championship. Yun ang World Championship ang isa sa Olympic qualifying para sa Junior Olympic. Yung sa akin si Coach Velasco, hindi din basta-basta ang laro at saka sabi niya nga na so ngayon hindi naman ba napapagod yung mga boxers niya doon, so kaya maganda naman ang naging resulta. Bukod kina Ladon at Marshall, sumuntok rin sa Thailand meet sina flyweight Ian Clark Bautista, bantamweight Mario Fernandez at lightweight Charlie Suarez. Para sa PTV Sports, Arjen Malyari, Telebisyon ng Bayan. Sa boxing pa rin, naniniwala naman ang isang kilalang boxing analyst ng bansa na hindi madaling kalaban para kay Pinoy hard hitter na Nito Donaire Jr. si British champion Scott Quigg. May report si Recap Santos ng Sports Radio 918. Hindi dapat maliitin ni Pinoy 2 Division World Champion Nonito Donaire Jr. ang kakayanan sa ibabaw ng ring ni British WBA Super Titlist Scott Quigg. Ayon kay well-known boxing analyst Attorney Ed Tolentino, hindi sapat na basehan ang popularidad ni Donaire para masabing llamado siya sa matchup kontra Quigg na eksklusibong lumalaban sa England. Meron ding estilo itong Scott Quigg, although relatively untested, pero nag-iisip din thinking boxer din Kaya mapapalaban talaga si Donaire dito. If Donaire is out to prove na he can reclaim yung kanyang dating dominance sa 122-pound division, then Scott Quigg is the fight to go. Gayunpaman, naniniwala si Tolentino na mapupuno ng aksyon ng salpukan ni Donaire at Quigg, lalo pat halos magkapareho ang estilo ng magkaribal na boksingero. Yun ang maganda dito. So, ibang timpla naman, kumbaga, si Donaire from Latin America, hindi masyado. May Frenchman, hindi masyado magaling. So, si Scott Quigg, proven ito. At unbeaten. So, palagi ko, malalaman natin if the Flash can still be a boxing superhero. Sa ngayon ay kaunting detalye na lamang ang pinapalansya para tuluyang maikasa ang title clash ni Donaire at Quigg sa Manchester, England. Para sa PTV Sports, Ricky Santos, Sports Radio 918. Sa billiards, kauna-unahang titulo ang aasintahin ni veteran internationalist Rubelin Amit sa kanyang nalalapit na pagsargo sa World 9-Ball Championship sa China. Para sa detalye, narito pong muli si Ms. Arian Malyari. Walang puknat sa pag-iensayo ni Pinay pool darling Rubelin Amit para sa kanyang kampanya sa Women's World 9-Ball Championship sa China sa buwan ng Nobyembre. Kasama ng 33-year-old Mandaue City Pride na sasargo sa taunang event, ang mga kapwa Pinay na sina Iris Ranyola at Chesga Centeno. Ayon kay Amit, ibubuhos niya ang lahat sa training para maisakatuparan ang kanyang asam na makasungkit ng kauna-unahang titulo sa World 9-Ball event.
I haven't won a world championship sa 9-ball. Ang napanalunan ko was 10-ball. 10-ball, So I'm eyeing on winning my first world 9-ball. The closest I've been to second. Right after SEA Games, diretso na rin. Kaya medyo wala rin pahinga from the SEA Games. More or less pareho lang. It's more of the the period. Kaya rin, IC lang ang training period. So mas iba yung program. Nangako rin ng grupo ni Amit na gagawin ng lahat upang muli silang makapag-uwi ng karangalan para sa bansa sa international meet. Going to the tournament, if you're really prepared, then there's not much to worry about. Kasi all you can just do is just give your best. Namang kasi talaga, hindi mo masasabi. Even if talagang buhos ka, halos talagang buhos lahat, hindi mo pa rin talaga masasabi kung sa'yo talaga yung tournament na yun. So talagang more on preparation and prayers talaga. Hopefully, mauwi ang gold medal and to bring honor and glorify his name, of course. Si Amit ang #1 lady billiards player sa bansa. Isang patunay dito ay ang kanyang 2 titulo sa World 10-Ball Championship at 5 gold medals sa Southeast Asian Games. Para sa PTV Sports, Aryan Maldiare, Telebisyon ng Bayan. 9th seed Garbine Muguruza ng Spain. Laglag sa second round ng US Tennis Open. Yan at ang iba pang pinakamalalaking kaganapan sa global sports sa pagbabalik ng PTV Sports. Nagbabalik ang PTV Sports sa NBA. Masa sideline ng 5 buwan si free agent swingman Landry Fields. Ito'y matapos na sumailalim siya sa hip surgery kanina. Ang 6'7" dribbler ay una naglaro para sa New York Knicks mula 2010 hanggang 2012 bago siya lumipat sa Toronto Raptors. Siya ay may career averages ng 6.8 points at 4.3 rebounds sa pamamalagi ng 5 seasons sa liga. Sa ngayon ay wala pang kupunan na nagpapahayag ng interes na makuha ang serbisyo ni Fields. Samantala, pasadahan naman natin ang iba pang mga tampok na sports stories overseas. Sa report ni Ms. Judith Caringal ng Sports Radio 918. Nalampasan ni 2012 champion Andy Murray pagsubok na kinaharap sa kanyang ikalawang asignatura sa men's singles ng US Tennis Open sa Flushing Meadows, New York. Kanina ay inabot muna ng 5 full sets ang laban bago na pauwi ng third-seeded British star ang nakaduelong si unseeded Adrian Manarino ng France 5-7, 4-6, 6-1, 6-3 at 6-1 sa second round. Naglaro sa ilalim ng matinding sikat ng araw sa center court ng Arthur Ashe Stadium. Nag-struggle muna si Murray sa unang 2 sets bago siya nakapag-break ng 7 beses sa sumunod na 3 sets. Ang third round opponent ni Murray ay si 30th seed Thomas Bellucci ng Brazil. Sa US Tennis Open pa rin, nagwakas na ang kampanya ni 9th seed Garbine Muguruza ng Spain sa women's singles. Ito'y matapos na yumukod siya kay unseeded Johanna Konta ng Great Britain 7-6, 6-7 at 6-2 sa second round. 10 aces at 36 na winners ang isinalubong ni Konta sa higher-rated rival sa larong tumagal ng 3 oras at 23 minuto, ang pinakamahabang women's match sa kasaysayan ng US Open. Ang susunod na makakatapat ni Konta ay si 18th seed Andrea Petkovic ng Germany. Sa golf, Daniel Gaunt ng Australia at Scott Jamieson ng Scotland magkasalo sa liderato sa unang araw ng aksyon sa Russian Open. Kagabi ay kapwa pumalo ang 2 farbusters ng 665 sa Skolkovo Golf Course upang lumamang sila ng 1-shot laban kina Bradley Dredge ng Wales at Lee Slattery ng England. Humataw si Gaunt ng 1 eagle at 6 na birdies sa kanyang round pero nag-double bogey naman siya sa 15th hole. Sa kabilang banda, naging suwabe naman ang paghataw ni Jamieson kung saan nagrehistro siya ng 6 na birdies, 1 million ang total pot money na nakataya sa Moscow event. Sa football, inilaglag sa Europa League roster ng Tottenham Hotspur si controversial forward Emmanuel Adebayor. Ito'y matapos na humiling siya ng malaking sweldo mula sa mga koponan na pagdadalhan sa kanya ng Tottenham bago ang transfer deadline noong Martes.
Sa ngayon ay nakikihalubilo si Adebayor sa team practice ng development team na Hotspurs matapos na ibigay ng koponan ang kanyang number 10 jersey kay striker Harry Kane. At sa multi-stage cycling, inangkin ni Dutchman Danny van Poppel ang top honors ng 12th stage ng Spanish Vuelta cycling race. Ito'y matapos na maungusan niya sa isang bunch finish sina Darrell Impey ng South Africa at Tos van der Sande ng Belgium. Binaybay ni Poppel ang 173-kilometer race sa clock 2 minutes at 11 seconds upang makamit ang kanyang kauna-unahang career stage victory sa Cycling Grand Tour. At dahil tumapos na kabilang sa peloton si Italian pedal pusher Fabio Aru, napanatili niya ang 27 seconds na bentahe overall laban kay hometown rider Joaquim Rodriguez papasok sa huling siyam na stages ng 3-week Bike Fest. Para sa PTV Sports, Judy Caringal, Sports Radio 918. Ang panayam kay Rain or Shine Elasto Painters rookie guard Maverick Ahanmisi sa ating Sports Chat segment sa pagbabalik ng PTV Sports. Okay, so we're with Maverick Ahanmisi. By the way, do you have your pet name, or do they call you your whole name? Yeah, or Mav, short. Okay, Mav for short. Yeah. Okay, so you played in the D-League before being drafted in the PBA. D-League is quite a popular league in the Philippines, but not as big as the PBA. So right now, people are asking, who is Maverick Ahanmisi? Kid from Los Angeles, California. My mom's Filipina, from Alcala, Pangasinan. Came here from University of Minnesota last year, played with Cafe France, won the last conference championship. I'm just a kid that works hard. I love the game. Love my teammates as of now, and I'm glad and I'm happy that Coach Yang is the one that drafted me. And about your links in the Philippines, how familiar are you with the country and with the PBA, to be specific? I'm pretty familiar now. Before I came here, obviously I was deciding whether to play in Europe or here in the Philippines, and I really did my research, and it just drew me to coming here because of the passion I've seen with the fans and everything, and I see how high of a level they play here in the PBA. And about the country, have you been here before? Were you born here, or? Oh no, I was born in Los Angeles, California, but I've been here before I came to the D-League. I was here one time because my Lola passed away, so I went to Alcala, and then last August, that was my second time coming here. So I've been here for almost a year now, living here. I think I'm pretty acclimated to the weather and everything, and I think I know a good amount about the Filipino culture. All right. And how's the adjustment in terms of the culture, the food, the way of life here? Yeah. Like I said, I think people don't see, but I'm more Filipino than people see me as. My mom, that's all I eat at home is Filipino food, adobo, sinigang, anything. Like, I'm not very picky. I love Filipino food. That's my favorite food. Adjusting to the culture, really, it's the same culture I have at home. My dad's Nigerian, but his family's back in Africa, so I don't get to see much of them. So it's really a Filipino culture back in the States for me. Of a transition, and like I said, I live here with my family also, my uncle and my cousins. So it wasn't that much of a transition. The only thing that was hard for me to get used to was the heat. That's it. But I'm used to it now. So it's been fun trying to adjust to the culture. And when it comes to your stay here, Maverick, what's the best thing that you like about the Philippines? The best thing for me is not the traffic, that's for sure, but for me it has to be the food and just the passion for basketball here. You go anywhere around the street corners and you see hoops anywhere. You see hoops in places that you would never see in the States. So for me, it's just, that's what really drew me here also. It's just the passion that people have. You go anywhere around here and they all love basketball. They all love to play the game, so. Okay, and now, what's your favorite food?
Oh man, you put me on the spot, huh? Probably my mom's chicken adobo. All right. Yeah, that's probably my favorite food. She cooks good adobo. Oh yeah, she does. She cooks good Filipino food in general. Okay. Yeah. All right. And I was told, Mav, that you had an option to continue your career in the U.S. There are also offers from Europe, but what made you decide to choose the Philippines? You know, it was just really the best fit for me. Yeah, I did have an offer to go play in Germany, but like I said, I loved my family, you know, and just the passion of the Philippines here, you know, and like I said, I'd rather be with family, and I know this culture already. I was born into it, and so it's just more of a comfortability thing for me. And like I said, I don't think, to be honest, a league with this much passion in the world, you know. The NBA's obviously top, but this is, for me, it's the second. And talking about the PBA, how did you get to know about it? After I graduated college, my agent really, you know, took me in and made me realize that, you know, the Philippines was a route I should take. And like I said, I really researched it, seen, like, you know, I've played players in college that have been coming here, you know, getting paid. And they always say they love it here. So, you know, it was something for me. I talked to some of those players and they said that, you know, they would love to come back as an import every year. So, you know, for them to say that, and I was actually born into the culture, is something that I took into an account, and I feel, as of right now, I love it here. And Mav, can you still recall the first time you saw a PBA game, either through tape or internet, or, you know? Yeah, my first day I got here, I watched it on TV. You know, I'm not gonna lie to you, I didn't think it was much at the time, but then I actually went to a game. It was, I think, a championship game. I think Alaska and maybe San Mig or something. And the atmosphere was crazy. It's just like, you know, when I played in college. And like I said, you don't get many of those kind of atmospheres after college. You know, even in the NBA during the regular season, it's not even that, you know, packed. So for me, just to see that, you know, and my brother being here, getting to witness that kind of passion from the fans, it's going to keep me here in the Philippines. And during the draft, Mav, do you had an inkling, an idea that you'll be a top 3 or rain or shine, will have an interest? Because apparently back then it was already a cinch that Troy, Rosario, and Moa would be 1-2. Did you have that feeling that probably you'll be the number 3 pick? Oh, no, not at all. I mean, you know, I've always been an underdog my whole life. So for me, I knew I performed well in the D-League enough to impress some coaches. But I never, you know, it's just a blessing from God, you know, that I got picked number 3. And obviously Coach Yang and the staff for picking me and having trust in me. But, you know, I thought personally I was going to go maybe bottom first round, you know, 7, 8, 9, maybe like that. So I was actually shocked when my name was called at number 3. Yeah. So can you still recall, Mav, after number 2, what were you doing? Your mind was, you know... my mind was is still, you know, sitting there, you know. I was excited to hear the next pick, but I was actually on my phone texting my mom because she was asking me what I was doing. And the pick happened. I didn't even know my name was called yet. Okay. And then my teammate was like, "Oh, Mav," he bumped me. He was like, "Mav, it's you." I was like, "Oh." I had to put my phone in my pocket quick and then walk up there. So it was a shock to me, really. Okay. And about your mom, was she a fan, or is she still a fan of the PBA? Oh yeah, definitely. She's always watched the PBA. I think her favorite team is Ginebra, like any other Philippine. Yeah, she loves the Philippines. She actually has, since she left, she hasn't been back. She hasn't gotten to come back because of work and, you know, having kids and stuff like that. So, you know, I'm hopefully, as I keep playing here, I'll get to bring her back. And lastly, Mav, one good Tagalog word. That's a sentence. Yeah, that's a sentence. Okay. And
any message to the fans of Rain or Shine? Rain or shine, get ready for a exciting season, and we're going to try to do our best to win it all. At nagbabalik ang PTV Sports. Hello there. Sana may nakamiss sa akin. Meron ba? Ano naman? Marami yan. Ay, gandang gabi po. Alright. Sige, right to tayo. Question of the day, Meg. Yes. Sino-sino sa tingin ninyo ang dapat na mapabilang sa final 12-man roster ng Gilas Pilipinas 3.0? Send your answers at facebook.com/PTV4Sports or via our Twitter at PTV4_sports. Sino? Dami, na? Di ba sila yan? Sabihin nyo lang kung sino yung hindi. Para mas madali yun. Ang hahaba nga, eto na mo. Parang mas masakit naman pag sinabi mo sino yung dapat mawawala. Minsan maganda rin pag-usapan yun. Yung mga caller po natin, gusto po rin yung tumawag. Ang ating pong number, 0916-391-5222. Yun! Galing na. Ba't kaya gano'n? Ang telephone number, pero ang daming number, plural. 0916-391-5. Ba't nga naman hindi numbers na? Collective kasi. Sige. Okay. Teacher si ano. Collective na. Ay, tama ba? Yeah. Sige, bago tayo mag-tutor dito. Basa na. From Sige. John Luis Andig Estrella, sabi niya, Terence Romeo, Jason Castro, Dondon Hontiveros, Gabe Norwood, Calvin Abueva, Mark Pingris, Matt Ganuelas, Jordan Clarkson, Moala Tautua, Renidel de Ocampos, Sunny Tos, and Andre Buwan. Hindi pwede si Mo pag nandyan si Andre. Hindi pwede sabay. Isa lang. O yan. Walang Troy Rosario, no? Walang nakalagay. JC Intal. Wala rin. JC Intal. Sino pa? Dondon Ontiveros. Wala sa kanya. Meron ba? May Dondon. Sinong nawala? Si Aldrich Ramos. Si JC. Si Aldrich Ramos. Jimmy Alapag, ganyan? Wala si Jimmy. Sino pa? Sanitos, andyan. Nandito. Andyan. Norwood, Sige, mamaya. Randel, andun. Basta. Ayun. Sige. Si Maki Villena, may tinatanong sa'yo. Maki Boy! Ano daw balita dun sa naganap na meeting ng SBP? Si Boss Ricky Vargas, tsaka si, yung Lakers officials with Clarkson's dad. Wala akong balita, no? Pero yung nag-handle na agent, actually agency. Kasi sa US, grupo yan, no? Hindi Dito sa atin, individual. Binitawan. Si Jordan Clark. Official po yun. Ay, kinalaman kaya yun. Baka parang ano ba nangyari? Para bitawan, di ba? Malalim yun, yung story na yun. Sige. Basa pa tayo. Malupit, Kay Jeff Santa Ines, point guard. May posisyon, Maganda. Ito. Point guard, Castro and Romeo. Shooting guard, Clarkson, Ontiveros. Small forward, Norwood Abueva, Matt Ganuelas-Rosser. Yun, si Matt Ganuelas. Wala siya doon. Alam ko yung kanina. Matt Ganuelas-Rosser. Sa power forward naman, Pingris de Ocampo. At sa center, Blatch Asi Tautua. Alright. Walang Troy Rosario na naman. David, wala. Wala si Gary David. Si Gary David. Wala si Gary D. Pero kung ako, si Troy Rosario. Over my dead. Over mo wala nga daw, di ba? Hindi, kasi si Mo hindi naman talaga makakapasok yan dahil Andre Blatch Wala nang ginastos dyan para hindi mo gamitin. Sino ba? Basta ako, Troy. Troy Rosario, ipasok. Pero may tanong ako, no? Di ba malaki yung ginastos para mag-naturalize? Di ba tayo lugi kung hindi naman nasa condition? Lugi talaga. Pero ano naman kasi tagal nang wala siya magagawa dahil ang tagal niyang walang tournament. Feb pa yung last tournament niya sa China. Tapos, nagkasakit yung nanay, nagbantay. Oo nga. Siyempre, dapat
may responsibility Na mag-prepare. Dapat may ganun sa kontrata, no? Okay, for the duration of the contract, you cannot weigh beyond mga ganon, 220 or... Mga conditions. Oo, dapat may ganon. 220. Di ba? Kasi mga kontrata may ganon eh. Bawal ka magmotor sa NBA. Bawal yun. Hindi ka pwede. Mavo-void yung contract mo pagka... Prone to injury. Oo, at least ano sila, no? Napaka-strict nila dyan. I think yung ganon, yung very valid na kailangan yung playing weight mo. Nandun ka within that limit. Kasi sobrang overweight nga talaga ni... Laki! Tapos 1 month po kukunin. Siguro easily mga 20 pounds yun. Ng isang buwan. Ha? Biro mo isang buwan. Ang sabi sa akin, meron ako nakausap na expert sa... very ideal pagka nagwe-weight loss Physical ka. fitness. Parang, kita-kita. Physical fitness, 101. Ang sabi, pag nagbabawas ka ng timbang, 2 pounds per week. 2 pounds per week. So, kung 1 month, sabihin mo ng 2 months, ilan yun? 16 pounds. Pero di ba habang tumatagal sa diet mo, bumabagal din yung pag-lose ng weight? Tapos yung pa, may edad pa medyo nagkakaedad si Andre. Ayun na nga. Metabolism. Bumabagal. Bumabagal ang metabolism. O yan, naka-science ha. Leto tayo. Sports science. Sports science. Anthony Bulima, Sabia Blatch, Asi Ping, Clarkson, Romeo. Abueva, David, Hontiveros, Castro, RDO, Rosser, Norwood. Pag di pwede si Clarkson, si Thos ipalit. Pero sana may isa pang point guard like Baruca. Malakas na yun, sana manalo sila para ma-enganyo na ang ibang players na nasa wish list sa sumali sa next na competition. More power at Poppy TV Sports, Miss Meg na maganda at mga poging Sir Haji at Boss Dennis. Pabati po sa Bulima family, sa wife ko na si Teresa at kids namin na sina JM at Densei. Thank you po. May gusto akong basahin dito na may explanation pa siya. Oh, go. Ang babasahin ko, hindi na yung final 12, yung mga na lang. Gusto niyang maging reserve si Jimmy Alapag, baka daw kasi magtuloy-tuloy yung injury ni Terence Romeo. Pwede rin daw maging member ng assistant coach, ng coaching staff. Si John Lawrence De Real. Ayan. Tapos, si JC Intal daw kasi kulang sa depensa at opensa. Si Aldrich Ramos, malamyan, lembot-lembot, walang perimeter shooting, kahit libreng-libre, walang bantay. Gary David, Alabuenas, mas marami pa yung off nights, kulang din sa depensa. And Sanitos, kulang sa energy, medyo mahinang center. Yun, ang kanyang... Ako kasi dyan, yung depende kay Andre Blatch. I think kung si Andre ay won't be able to play, medyo wala sa kondisyon, hindi yung katulad dun sa may World Cup, pasok mo si Troy Rosario. Pero kung si Andre Blatch na nakakilala natin, okay na isakripisyo si Troy Rosario. Basta gusto si Troy. Alright, sige. Hello, good evening. Caller tayo. Yun. Hello? Hello? Ay, nawala. Nawala siya, sayang naman. Hello, good evening. Hello, sir. Good evening. Pakibaba po ng volume ng TV at nag-feedback tayo. Parang may kapangyarihan na lalabas eh. Parang nagutang si partner eh. Okay na, sir? Okay na, boss. Sino po sila? Si Dexter, sir, ng Bataan. Sino? Dexter. Dexter, konting baba pa ng volume. Yan, sir. Meron pa eh. May kapangyarihan. Mute mo na kaya. Oo. Yan, sir. Wala na. Ayan, wala na. Tumahimik. Nawala. Hello, Boss. sir. Dexter, ang sagot mo? Bali, sa final 12, sir. Si Casio, Abueva, Hontiveros, Asi. Si Troy Rosario. Troy, ba? Influensya. JC Intal. JC Intal. Ilan na yun, sir? Ha? Ilan na yun, sir? Pito na. Ayon sa Comelec. 5 pa. Si Clarkson, tsaka Blatch. Siyam na. 3 pa. Dahil kung hindi, baseball yan. Ha? Si Mighty Mouse. Mighty Mouse. Pwede pa siya. Tapos, sana yung isang gwardiya, si Polly o... Wala si Polly.
Hindi kasama. Sana pwede si Polly. Ha? Sana daw. Nagpa-practice. Wala nga eh. Hindi kasama si Polly. Oo, nag-practice. Ganun ba? Oh, Dalawa pa. Dalawa pa, sir? Dalawa pa. Si Roser? Januelas. Januelas. Isa na lang. Sino ba doon? Sino ba yung natira? Namalay ko. Marami matanda. Oo nga, tinatanong namin. Hindi, si Gary David. Si Gary David, Hindi ayaw pa mo? nabanggit. Ayaw mo? Sino, sir? Gary David. Titake mo ba yun? Papasok mo yun? Wala siya, matanda na si Gary. Hindi na kaya ng dati. Pero magaling pa din. Nung uli ko na-interview si Gary David, sabi niya walang tanda-tanda. Oh, tandaan mo yan. Sabi naman niya. si Bindis? Mas marami na yung bindis kaysa yung sa shoot. Si Pingris, parang di pa niya nababanggit. Pingris, hindi mo nabanggit. Ay, si Pingris pala. Pingris. Okay. Alright. Yun. Si Randy Del nga, parang di niya nababanggit. Maganda yan. Randy Del, hindi mo rin nabanggit. Ayaw mo ka Randy Del? RDO. Ay, oo nga pala, no? Wala, nakakalimutan. Sino tatanggalin mo? Tromo. Hello, sir. Sino Tromong tatanggalin? Texters pa naman ako. Tungkol text. Randy Del. Biglang, sir, sa tropa. Sino tatanggalin mo? Mga line-up ng tropa, sir. Update sa tropang texters. Ayun, bukod kay Trey Rosario tsaka si Mo, si Denok Miranda, nakuha din nila yan. At Okay, yung sir, update sa tropang pang-ranch lang texters, nasa South Korea sila ngayon. Yan. Yes, oo nga, sir. Ang mahuli sila sa practice kasi yung SNB, nagpa-practice na eh. Oo. Tapos yung tropa, wala pang nababalitang practice. Ayun, pero nagbabanding sila ngayon kahit nawala yung top 5 nila. Oo. Sa South Korea sila ngayon. Nag-training camp. Kaya nila, sir, papasok sa finals. Sino? Ayan. Tignan natin. Tignan natin. Malaki. May chance. Sabi nga na isa lang player, championship favorites. Sila ang the team to watch Team to beat. Team to beat. Okay. Dexter, may babatiin ka? Hi na lang kay Miss Meg. Hi daw, Miss Meg. Hi. Sir, salamat. Salamat. Si Dexter. Oy, kababayan mo si Gary David. Abangan mo. Oo, sir eh. Kaya dinalapihan. Oo nga, taga-Bataan pala, sige. no? Okay, salamat, Dexter. Yan, si Dexter po. Dexter! Bataan. Yan, Bataan. Sige. Nakamabayan ni Gary D. Ayaw niya isama sa gila si Gary David. Ayun. Okay, sige. Ito Basa. sa'yo na. Mahaba. Para sa'yo. Sino? Si Dale. Diyan kay Dale, John, Mali. Point guard, Clarkson, Castro, Romeo. Ontiveros, Abueva, Norwood, Rosser, De Ocampo, Pingris, Blatch, Taulava, and Tos. 13th man, Tal. Sigurado tatalunin niya ng powerhouse Iran. May pantapat na kay Haddadi. Kakain ng alikabok kay Blatch yan at unti-unti nang bumabalik laro ni Idol Castro kaya may pag-asa na silang magkampiyon sa FIBA Asia. Pabati po sa mga classmates ko sa BSCE 5E ng DHVTSU. Puro acronym ha. Miss Meg, pwede bang ikaw na lang muse ng TNT sa opening ng PBA? Hindi eh. Walang ganyanan. Wala na po bang nilulutong trade ang TNT? Sa sobrang lakas ng lineup, may lulutuin pa ba? Wala na. Wala na yan. Oo. Kakain daw ng alikabok. Kaso si Andre Blatch, Kompleto eh. dami nakain siopaw eh. Nasa China. Pinakain ng siopaw eh. Oo, lumapad. Lumapad Ayan, siya. sige, basa pa. Color mo ba tayo? Wala na tayo eh. Ay, oras pa ba? Wala na. 3 minutes. Last 3 minutes. Ay, pero, ayun. Nga. From Juni Nestal, sabi niya, Castro, Romeo, Clarkson, Norwood, Intal, Ping, RDO, Blatch, Foss, Tautua. Sana pang 12 si Fajardo. Kailangan siya sa team. Okay. Basa pa? Isa na lang? Dalawa? Galing kay... sige, ito si... Sino ba to? Ronel Makasambat. Ito po preferred lineup ko for Gilas 3.0. Blatch, Taulava, Tos. Fajardo sana, kaso parang pagod din yata.
Pingris RDO, Norwood Abueva, David, mas consistent siya ngayon kumpara kay Ontiveros. Terence The Bro Romeo, pwede rin kasi siyang gawing converted PG. Jason Castro, 11 to 12 man, pagpipilian ko sina Jordan Clarkson, Alapag. Yan. Okay, greet ko lang wife ko at anak ko na sina Marley Makasambat at Renzo Isaac Makasambat. Thank you. Yan. Bye-bye na. Bro at Beast, sabi nga ni Dino Maragay, pag pinagsama mo. Bro breast. Beast. Ano? Breast. O, sige. Di ba? So, pag binigyan mo ng maraming playing time, sabi ni Dino Maragay, breast exposure. Okay, pasalamat na. Maraming. Dino Maragay, galing mo. Maraming salamat sa View Blend sa House of Silhouette, Mr. Amis Tumang ng Amazing Playground, Mr. Defriend of California Bow, St. Luke's Medical Center, Miss Babes of Dermesthetics, Frank and Marcel Graphics, My Jewelry Box, and of course, Pin Couture. Oy, mga estudyante po ng Polytechnic University of the Philippines, PUP COC College of Communications, lalo na yung mga BA BRC 3-2 nanonood sa atin ngayon. Maraming salamat sa inyo kanina. Lalong-lalo na kina Marisa Asenyas, Poliana Cordero, at saka si Patrice Liam Senyadoza. Yan, maraming salamat sa inyo. Salamat Pael, dyan po sa Visayas Avenue, kina Gemma Bautista, Erwin Lorenzo, Norville Contado, at sina Jeff Tuason, tsaka yung mga anak niya nanonood sa atin ngayon. Maraming salamat po sa inyong pagdutok. Kay Larry na anak ni Hilda Clavio, salamat po sa inyo. To my mama, I love you. Papa, I love you. Ginger, Ate Rose Ann, De Los Santos family, dyan sa Marikina City, and to Miss Isa. Thank you very much. And happy birthday kay PBA Press Corps President Barry Pascua. Happy birthday, boss. And kay Mama Lau, get well soon. To my wife Queenie, I love you. Prince Ian, Prince Zoe, Mami G, Mami Base, Daddy Dan, at saka kay Kuya Bunso, at saka kay Kuya K. Alright, and the Sports Radio family, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Pansamantala, ako po si Dennis Principe. Meg Siozo. And Haji Camino. Hanggang next week. Yes. Monday to Friday, 7 to 8. Ito po ang inyong paboritong PTV Sports.